Kumusta? May kwento ako sa inyo na medyo parang galing sa ibang mundo. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lugar kung saan walang-wala talagang kandado ang mga pinto? Tara, silipin natin ang Barangay Pag-asa, isang komunidad na siguradong babago sa pananaw natin tungkol sa seguridad at pagtitiwala. Isipin nyo nga to sandali. Sa mundong ginagalawan natin na puno ng susi, padlock at mga alarma, paano kaya kung ang taning kailangan lang natin para maging ligtas ay ang tiwala sa isa't isa? Medyo mahirap isipin, no? Pero yan mismo ang tanong na sasagutin ng kwento natin ngayon. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Sa kaliwa, yan ang mundo natin, di ba? Laging may takot, laging kailangang mag-ingat. Pero sa kanan, yan ang Barangay Pag-asa. Ang pundasyon nila, hindi bakal, kundi komunidad. Hindi takot, kundi pamilya. Itong dalawang mundong to, yan ang ating titingnan ng mas malapitan. Okay, sige, simulan na natin. Para maintindihan natin kung gaano ka-espesyal ang lugar na to, samahan natin ang isang bisita mula sa siyudad, si Marco. Kagaya natin, gulong-gulo rin siya sa nadatnan niya. So, isipin mo si Marco, galing Maynila, sanay na sanay sa dobleng lock at rehas. Pagdating niya sa Pag-asa, para siyang napunta sa ibang planeta. Habang naglalakad siya, bawat bahay na madaanan niya, bukas ang pinto. Ang pag-iingat na daladala niya mula sa syudad, parang biglang walang saysay sa payapang lugar na to. At ito, dito na-realize ni Marco ang lahat. Sa isang simpleng tanong ng isang matanda, parang may nag-click. Para sa kanila, ang seguridad pala ay hindi isang bagay na binibili o ikinakabit. Ito ay isang pakiramdam na nabubuo dahil sa ugnayan ng bawat isa sa komunidad. Mind-blowing, di ba? Ang tanong ngayon, paano ba nabuo ang ganitong klaseng komunidad? Hindi naman yan basta-basta na lang sumulpot, di ba? Well, ang sagot pala ay nasa isang napakagandang kwento mula sa kanilang nakaraan. Isang pangyayari lang na nagtakda ng lahat. Nagsimula ang lahat sa isang kwento na parang pelikula. May isang taong gutom na gutom, pumasok sa isang bahay para sana magnakaw. Pero ang sumunod na nangyari, yun ang hindi niya inaasahan. Imbes na paluin o isumplong, binigyan siya ng pagkain. Dahil sa isang kilos ng kabaitan, hindi lang yung taong nagbago, kundi ang buong komunidad. At ito yung pinakapuso ng lahat, ang mga salitang yan mula sa isang ina. Sa halip na makita ang isang kriminal, ang nakita niya ay isang taong nagugutom, isang boses ng babae, isang kilos ng pag-unawa ang naging bini na siyang pinagmulan ng buong tradisyon ng pagtitiwala sa pag-asa. Alam nyo, itong kwento ng pag-asa ay isang perfect example ng tinatawag sa sociology na social trust. Ito yung parang pandikit o magic glue na nagdudugtong sa mga tao sa isang lipunan, kung saan mas malakas yung tiwala nyo sa isa't isa kesa sa takot nyo para sa sarili nyo. Okay, so nalaman na natin kung paano nagsimula. Pero paano naman to napapanatili? Ang sagot, hindi sa mga batas o patakaran, kundi sa pang-araw-araw na karunungan ng mga tao doon, lalo na sa karunungan ng mga kababaihan. Pakinggan nyo si Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan. Tinanong siya, paano kung may kumuha sa paninda mo? Ang sagot niya, hindi galit, hindi paghihinayang. Ang sagot niya ay pag-intindi. Isang pananaw na nagsasabing mas mahalaga ang kapwa kaysa sa anumang material na bagay. At itong paniniwalang to kitang-kita sa araw-araw nilang buhay. Mga batang walang takot na naglalaro, mga kapitbahay na nag-aabutan ng ulam, at yung tindahan ni Aling Rosa na may kahon lang ng pera na walang bantay. Dito, yung seguridad hindi mo nakikita sa mga rehas, nararamdaman mo to sa hangin. At ito, mula naman sa isang lola sa barangay. Sobrang simple, pero sobrang lakas ng punto niya. Sinasabi niya na sa oras na maglagay sila ng kandado, hindi lang pinto ang sinasara nila. Sinasara din nila ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang pagiging espesyal. Ang totoong panib ay ang takot mismo. Pero syempre, sa bawat perpektong kwento, laging may pagsubok, di ba? At dumating na nga ang sandali kung saan ang malalim na paniniwalang ito ay haharap sa pinakamalaki nitong pagsubok. Ayan na, may kumalat na tsismis. May mga magnanakaw daw sa kabilang bayan. At for the first time in their history, may mga nagsabi, baka dapat na tayong mag-lock ng pinto. Biglang pumasok ang takot, isang konsepto na galing sa labas. At ginulo nito ang kapayapaan ng Pag-asa. So ayun na nga, nagpulong ang buong komunidad. Moment of truth.
Tatalikuran ba nila ang tradisyong pinag-ingatan nila ng napakatagal na panahon kapalit ng isang pirasong bakal? Ano sa tingin nyo ang magiging desisyon nila? At sa pinaka-critical na sandali, isang boses na naman ang babae ang nagbigay liwanag. Yung lola na nagsalita kanina. Tumayo siya at ipinaalala niya sa lahat kung ano talaga ang nakataya. Ang bukas na pinto, sabi niya, ay hindi kahinaan. Ito ang kanilang kalakasan. Ito ang kanilang pagkatao. At ang resulta? Sa isang napakatapang na desisyon, pinili ng buong barangay ang tiwala kesa takot. Walang kandadong ikinabit at yung gabi na kinatatakutan ng lahat, lumipas ng payapang-payapa. So ano ang ultimate lesson dito? Matapos ang lahat ng nangyari, ibinigay ng kanilang barangay kapitan kay Marco at sa ating lahat ang huling aral mula sa kanilang kwento. At yan na yun, ang pinaka-summary ng lahat. Sabi ng kapitan, yung tunay na security system hindi gawa sa bakal. Gawa ito sa mga pusong nagmamalasakitan at nagtitiwala sa isa't isa. Ang seguridad pala ay hindi isang produkto. Ito ay isang kultura na sama-sama nating binubugo. Umalis si Marco sa barangay na ibang-iba na ang pananaw. Naintindihan niya na yung mundong nakakandado, yun din ang mundong may mga saradong puso. At ang mundong may bukas na pinto ay ang mundo kung saan bukas din ang mga puso sa isa't isa. Pero bago siya umalis, may huling sinabi ang kapitan. Ang ideyang ito, hindi lang to isang magandang kwento o isang pantasya. Ito ay isang posibilidad. At saan daw nagsisimula? Sa iisang tao lang. Kaya yung hamon na yan, ipinapasa ko na sa inyo. Sa pagtatapos ng ating pagsisid sa kwento ng Barangay Pag-asa, maiiwan tayong lahat sa isang tanong. Pinili nila ang tiwala. Ikaw, sa sarili mong mundo, sa maliit mong komunidad, o kahit sa sarili mo lang, ano ang pipiliin mo?